Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, follow up lang po ito mga kabida, no? Sa naging expose po ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, ano po mga kabida, patungkol ho sa 100 billion pesos po na insertions, ano, na inutos daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po sa kanya sa pamamagitan po mga kabida, no, ni DBM Secretary Amina Pangandaman po, ano. Okay, doon po sa 2025 national budget po mga kabida. Ngayon po sa pangalawang post po niya, no, mga kabida, naglabas na po siya ng resibo. Okay? Meron pong 20 pages po ano na kung saan po ang tawag po niya doon po mga kabida, listahan daw 'yon sa mga proyekto po mga kabida sa ilalim po ng insertions niya. Okay? Bawat page po mga kabida, meron pong 24 items. Okay, mantakin nyo yan. Nandami po, ano, mga kabida. Yun po yung kabuuan po, ano, ng 100 billion pesos po na inutos daw ni Pangulong Marcos sa kanya na i-insert doon po sa 2025 national budget, ano. So, hindi po nagsinungaling ito pong si Zaldico kasi doon po sa kanyang part 1 po ng kanyang video, sinabi po niya na lahat ng ito meron pong resibo at may mga pangalan daw. Okay? So, most likely, isa na po ito mga kabida sa kanyang resibo na inilabas ano, patungkol ho sa controversial na 2025 national budget. Kasi, first part pa lang yung video ano, mga kabida, at dun po sa parte na yon idinawit na po niya ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na siya yung may pakana, no? Siyang nag-utos, okay, mga kabida, at kung tutuusin po, parang mastermind po dito ko sa issue po ng questionabling 2025 national budget po, ano, mga kabida. Alright? Although, hindi po malinaw kung ano po yung role po ni dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida kasi sinabi lang po niya yon, ano, nabanggit po niya yung pangalan ni House Speaker Martin Romualdez na siya yung nag-abiso po sa kanya, ano, na wag na pong bumalik po ng Pilipinas. Okay, sila na daw yung bahala po sa kanya, mga kabida, ano po, no? Yun yung pagkasabi po ni dating Congressman Zaldico, ano, nung tinawagan daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez while he was outside the country po, ano, mga kabida. Okay, kaso lang po iba yung kanya hong nararamdaman po mga kabida doon po sa sinabi po ni dating House Speaker Martin Romualdez na sila na po yung bahala sa kanya. Parang ginawang poster boy daw siya mga kabida, no, ng Marcos admin sa kanilang kampanya laban po sa korupsyon. So sa madaling salita po mga kabida, idiniin po dito si Zaldico. Kasi po yun nga para bang ang lumabas po dito mga kabida na ang ugat po dito at may pakana po dito, ito kung si Zaldico. Okay? Si Zaldico po. Kung pagbabatayan po natin yung kumbaga approach po ng gobyerno, ano, ng Marcos administration. Kaya siguro nasaktan ito kung si Zaldico mga kabida, no? Okay? Nagalit po siya kasi po parang siya po yung itinurong mastermind ho dito kasi po ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez nag-deny na kasi ano, na wala ho siyang kinalaman daw. Okay, so ang lumabas po, ang mastermind si Zaldico. Kaya nga lumabas po ito ngayon, mga kabida. Kaya lumabas po siya ngayon, ano, mga kabida, at nagpasabog. Okay? Most likely, hindi po inasahan po ito ng Marcos administration, ano, na ito po yung gagawin po ni Zaldico. Kasi po, yun nga yung abiso nga ano, mga kabida sa kanya na huwag na pong bumalik. At sila na po ang bahala kay Zaldico, ano, mga kabida. So, ang pakiwari siguro ng Marcos admin na hindi po magsasalita ito kung si Zaldico. Okay? At for good na po yon doon sa ibang bansa, ano, mga kabida. Alright? Pero hindi po nila inasahan po ano na yun po yung mangyayari. Kasi kung tutuusin po mga kabida, no, ngayong araw po ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. After several weeks po na nagkaroon po ng lull po mga kabida, no,
Okay? At ngayong araw sana, sisipot ito kung si Congressman Zaldico sa Senate hearing po sa pamamagitan daw ng Zoom. Okay, yun kasi yung sinabi po ni Senator Panfilo Lacson po prior ho sa hearing ngayong araw na ito mga kabida, na dadalo daw ito kung si Zaldico sa pamamagitan po ng Zoom mga kabida. Subalit nabigla na lang po tayo nung inanunsyo po mga kabida ni Senator Ping Lacson na hindi po makakadalo si Zaldico dahil yun yung sinabi ng kanyang abogado na nagpapagamot daw ito kung si Zaldico. Pero nasorpresa po ang lahat mga kabida, pati siguro yung Senate Blue Ribbon Committee kasi po sa halip po na ang nakaabot po mga kabida sa Senate na nagpagamot ito kung si Zaldico, yun na labas po ng kanyang saloobin po mga kabida through Facebook. So naglabas po ng expose. Idinawit po niya si Pangulong Marcos na siya yung mastermind po dito ho sa insertions mga kabida diyan po sa 2025 national budget. Okay? Abangan po natin yung part 2 kasi dito ho sa follow-up po na post ni Congressman Zaldico, listahan po yun. Okay? Resibo mga kabida na talagang meron pong insertions na nangyari. At yung nasa listahan, yun yung mga proyekto po makabida sa ilalim po ng 100 billion pesos po na insertions dyan po sa 2025 national budget. Mantakin nyo again, 20 pages, okay? And every page po makabida meron pong 24 items. So, i-imagine mo yung kadami ho sa mga items na yan, 20 pages po. Yun yung kabuuan po makabida ng 100 billion pesos po. Okay? So, ano pa kaya posibleng pasabog po ni Congressman Zaldico mga kabida Kasi meron pa pong part 2 Ako 100% po ako meron pa pong part 2 kasi bitin yung kanya kong part 1 na video mga kabida. Okay? Dito na kaya malalaman po natin kung ano po yung role talaga ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. At baka meron pa pong iba pang isiwalat ito kung si Zaldico mga kabida, patungkol ho sa involvement po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa issue po ng corruption po mga kabida. Ito, napakalaking dagok po ito sa Marcos administration. Hindi ko po alam kung ano kaya yung depensa po ng Marcos admin po dito sa pasabog po ni Zaldico po mga kabida. Okay? Meron nga akong nabasa dun po sa mga comments mula sa mga netizens na baka naman daw magkakaroon na naman po ng diversionary tactic po ito kung Marcos administration. Baka meron na naman po silang pasabugin na balita mga kabida o issue, okay, para lang po ma-divert ito kung issue po laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, Okay? O baka naman po huhulihin na po ito kung si Bato at saka si Bongo. Yun yung nabasa ko po kay kay Greco Bellica po mga kabida. Para lang po yung attention doon po sa expose po ni dating Congressman Zaldico mga kabida laban ho kay Pangulong Marcos ma-divert. Okay? So abangan po natin yan, by the way. Ito, very timely po, mga kabida. Ito hong paglabas po ni Zaldico, 2 araw po mga kabida bago ho mangyari ito pong napakalaking rally po, na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo po mga kabida this coming Sunday. Ito, malaking bagay po to, para ho sa participants, lalong-lalo na po sa mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga dadalo ho dito kasi mas lalo hong tumindi yung kanila hong pagnanais po makabida, na labanan ito hong corruption at yung panawagan po nila na transparency po mga kabida dahil ho dito sa bagong revelation po ni dating Congressman Zaldico. Abangan po natin yan. Kasi yun nga baka daw mas lalong mag-alab daw yung damdamin ng mga dadalo daw dito sa peaceful rally. Alright, i-emphasize po natin yan. Peaceful rally.
Okay? Yun yung sinabi po ng Iglesia ni Cristo na wala ho silang intention ho dito na iba, kundi ilalabas lang po nila yung kanilang damdamin po, yung kanilang saloobin, kanilang galit dito ho sa kaliwat kanang corruption po makabida na nangyayari po ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.